Ayan. Gusto kong maaga-agang mag-umpisa, Sis Lois. Kahapon kasi, kahapon kasi ay napakinggan ko yung teksto sa worship service. Ay, ewan ko naman kung kay Brad Mel, kung talagang sinadya niya yun. Alam naman niya na mayroon na tayong revision doon sa teksto na yon. Na yung teksto kahapon lumalabas, yung at, 1,000 taon yung at, doon sa 5:29 ng Juan. Yun, naituro ko na yun talagang kahulugan nun kasi yun ang paniniwala namin noong panahon ni kapatid na Perez. Na unang pagkabuhay na maguli, pakatapos ang ikalawang pagkabuhay na maguli, yung paghatol. Sa panahon ni kapatid na Perez, yun ang turo. At kasi yun ang namana naman niya sa iglesia ni Manalo noong araw. Pero naipaliwanag ko na yan, very recently, siguro mga 2 o 3 taon na hindi ganoon. Tama yung sabi sa Biblia, namamali sa diwa at darating sa pagkaunawa. At tayo rin naman ang nakaunawa at wala namang nagturo sa aking iba na yung palang paliwanag sa panahon ng kapatid na Perez, mali sa Biblia. I'm just wondering bakit inilabas ni Brad Mel yan na hindi siya sumangguni sa akin. Kasi it will plant doubts in the minds of members na hindi nakakaalam ng progress ng ating pag-aaral sa Biblia. Na merong mga dating aral na pinaniwalaan natin sa panahon ni kapatid na Perez, pero ni-revise ko dahil nakita ko na mali yung mga ibang na pag-aralan sa panahon na yon. Saksi dyan si kapatid na Army Policarpio Yung nakasulat sa 5:29 ng 28:29 ng Juan, basahin natin para isang review sa ating revision diyan sa paniniwala sa bagay na yan. Huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas. Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Panahon ng kapatid na Perez, ang paniwala natin dyan, yan yung dalawang pagkabuhay na mag-uli. Una, yung gumawa ng mabuti, mabubuhay na mag-uli sa buhay. Yun ang unang pagkabuhay. Tapos yung gumawa naman ng masama, magbubuhay sa paghatol. Yun ang ikalawang pagkabuhay. Kaya yung at dyan, paniwala sa panahon ng kapatid na Perez, yung at, 1,000 taon ang pagitan nun. At nag-umpisa yan sa maling paniniwala ng kapatid na Perez na namana niya kila Manalo, sa Sabadista, at kung kani-kanino pang mga naunang relihiyon. Na ang sabi ni Manalo, pagdating ni Kristo, paghuhukom na, at katapusan na ng mundo, ayun, di ba yung binasa kahapon na pasugo, mabuti kung pwede nating ilagay yung pasugo na yon. Na 2 pa yung pasugong binasa doon sa worship service na yun Ayan, sa September 1988 issue, page 6 is loose. Opo, ito po nakasulat. The second coming of Christ is the day of judgment and destruction of ungodly men. On this day, the heavens will pass away with a loud noise, and the elements will be dissolved with fire and be burned up. 2 Peter 3:7-10. The Christ... Isa yan sa batayan nila na alam mong mali kasi yung pagparito uli ni Kristo, hindi mawawala ang mundo agad nun Hindi mawawasak ang mundo ng pagdating ni Kristo kasi pagparito ng Kristo ay hindi isang beses lang yan sinasabi sa Biblia Yung pagbaba niya, hindi naman siya bababa sa lupa Doon siya sa ere,
at doon bubuhay na mag-uli Ito na. yung mga Ang word mga para kay Sis banal. Carmela na Tapos huhulangan niya. aagawin. Madali At lang. magpapagaling sa Oo, atin. tignan natin kung Yun ang kanyang kayang-kaya ni isang pagpapaki- Sis Jasmine. pagpanaon, Galing ano, mo, pagpapa- sagot ha. Pero, Galingan mo Ayan na. ang ano. Ayan na. Ang sagot Ayan mo. na. Sasagot mo lang, hindi, tsaka hindi pwede ha. mawawasak ang Ayan, mundo sige. agad. Meron kayong Kasi 2 minuto. Timer may starts maiiwan now. pa rito sa mundo. Tao? Hindi. Paghaharian ni Kristo Katawagan ng sa 1,000 tao? Hindi. taon. Bagay? Pagkatapos Bagay. ng Pwede, 1,000 pwede, pwede. taon, Bagay. mabubuhay ngayon uli. Nasa yung lokal. mga natirang Hindi, hindi, patay hindi, sa hindi, hindi. lipunan. At yun ang sinasabi Hindi, ko hindi, sa hindi, David hindi. 28. Oo, pwede, Dumarating pwede. ang Pagkain, oras na ininom. lahat na nasa tubig. libingan, Hindi. lahat na. Gatas! Kaya ito na yung last Ininom. resurrection eh. Alak! Lahat na nasa libingan, makakarinig ng kanyang tinig. Lalabas ang Uminom ka ba yan? nagsigawa ng mabuti sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay at ang nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay Ang na base mo na mag-uli sagot Tagalog. This is the last resurrection. Ayan ha. Ang dating paniwala dyan sa Nasagot. panahon ng Kapatid Okay. Perez, May 20 dalawang points ka na. resurrection yung nandyan sa 5.29. Yung unang pagkabuhay na maguli at saka yung huling pagkabuhay na pagkaraan ng 1,000 taon. Mali yun, mali. Naituro ko na yan. Sis Los, naalala mo ba yan? Opo, Brad Eli, parang natatandaan ko na po ito. Iniisip ko nga po kung kailan niyo po itinuro. Pasalamat po ata ng kapatiran po ninyo din yan itinulo, kung hindi ako nagkakamali. Nagganon nga po, sinabi niyo nga po sa amin, yung maling paniniwala noon, panahon ni kapatid na Perez, na paniniwala natin dati, yun nga po yung ay nagsisignify ng 1,000 taong pagitan. Yun yung paniniwala na mali ni kapatid na Perez noon na nadala sa atin pero sa awa ng Panginoon na i-correct naman po. Doon po sa paksanga na yon, ang natatandaan ko, tinuro niyo po iyan na na yung pagdating ng Panginoong Hesukristo, hindi siya maglaland dito sa lupa, sasalubong sa kanya sa alapaap yung lahat ng mga maliligtas. Tapos maghahari ng 1,000 taon. Pagkatapos ng 1,000 taon, yun na po yung final judgment. Na doon sa final judgment na nga na yun, lahat ng mga hindi nabuhay, hindi kasama doon sa inagaw sa alapaap, doon Pagkabuhay. Opo, na sa pagkabuhay na unang pagkabuhay na mag-uli na yon, dito na po makakasama na meron dito kasi mga gumawa din ng mabuti. Pero hindi sila nakasama dun sa unang pagkabuhay na naghaharing kasama ni Kristo. Ngayon, lahat ng mga matitira na yon, yung mga gumawa ng mabuti, maliligtas din po sila. Tapos, yung mga gumawa ng masama, yun na yung mapapahamak. At dito rin po yung halikayo. Halikayo, mga pinagpala ng aking ama. Kung hindi po ako nagkakamali, parang ganun po, Brad Eli, ang tanda ko. Na dito din po yung itong 25:34 ng Mateo, na sasabihin ni Kristo na halikayo, mga pinagpala ng aking ama. Magsiparito kayo, manahin niyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatagang sanlibutan. Sapagkat nagutom ako inyong pinakain, ako'y nauhaw, ako'y inyong pinainom, ako'y naging taga-ibang bayan, inyo akong pinatuloy, naging hubad, inyo akong pinaramtan, ako'y nagkasakit, inyo akong dinalaw, ako'y nabilanggo at inyo akong pinaroonan. Kung magkagayon, sasagutin siya ng mga matwid na magsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin? O nauuhaw at pinainom ka? At kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka? O hubad at pinaramtan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit? O nasa bilangguan at dinalaw ka namin? Sasagot ang hari, sasabihin sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. May mga nagiinuman. Yaman inyong ginawa Oh, sa isa dito. upo ka muna. sa aking mga Bakit ako kapatid, uupo dyan? kahit sa pinakamaliit na ito, sa Sandali aking ginawa. lang. Yung Dito tinutukoy ka niya, muna. ang isang Para ginawa habang niyo sa wala isa sa kayong mga hinihintay ito na natin. maliit sa aking mga kapatid. Nag-iinuman Hindi po na sila. kayo kasama dun sa Ikaw po, unang alam mo, buhay piinom. na mag-ulit Lahat na po ba ng ulit makakakita sa alapaap? iyo ay maiintindihan ang nakikita nila? Ang natatandaan ko kung ganun. Eto ngayon si ganun Doc nga P. po ba yun? Si Brad Noli sa balya yun ah.
Pwede naman pala eh. Ay, gaya umiinom? ng sinasabi ko, yung unang Ay, pagkabuhay si Brad na Noli mabuti, pala? Ganon ano? makakasama lang Ay, doon yung nangamatay. servant po naman. Di ba kasama ni Kuya yan? Tapos, yung Ay, yung akala ko susunod ba na bawal sa pagkabuhay inyo na uminom? 1,000 Nakita ko si taon Brad after, Noli eh. Ayun na o, doon sa nakikipag-inuman. loob ng 1,000 taon, Kapatid ang na mga Noli, tao sa mundo baka po ay nakakalimot tayo. paghaharian ni Kristo. Hindi naman po ikamamatayang kasalanan, ay ito ka ngayon. Doc B, pwede naman pala eh. Nakita ko ng sarili kong mga mata eh. Nako, KNP pa naman si brother. Ayon. Doon sa paniniwala ng mga iglesia ni Manalo, sa Badista, at saka nung mga saksi ni Jehovah, at yan nakasulat nga sa pasugo ng iglesia ni Manalo, pagbarito ni Kristo, tapos na pati mundo. Wala na yung 1,000 taon sa kanila. Ang katunayan niyan doon sa isa pang pasugo nila, Abril 1952. Ito po naman nakasulat sa page 23, sapagkat ang ikalawang pagparito ni Kristo'y ang wakas ng sanglibutan o ang araw na ipaghuhukom ng Diyos dito sa lupa. Kalawang pagparito raw at yun daw ikalawang pagparito, wakas na ng sanlibutan. Kaya pag pumarito si Kristo, wala na. Wakas na. Mawawasak na mundo, sabi nila sa pasugo nila. Ay mali yun eh. Kaya yung mga iglesia ni Manalong nakikinig, yan ang manifestasyon na yung inyong puno, hindi naintindihan ang tinuturo niya. Meron pang isang pasugo na yung sinasabing huling sugo ng Diyos sa huling araw. Pagkaraw ng araw, tapos na si Manalong mangaral, yun na raw ang katapusan ng sanlibutan. Lagay natin sa screen yon, kapatid na Luz. Opo, ito naman po ang pasugo, Hulyo 1956 sa pahina 7. Sa dalawang sunod na lathala, ito ang huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa. Yan po. Ang naka-highlight, si kapatid na Felix Manalo ay huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa. Tapos, kaya huling sugo, gaya ng ating napag-aralan, ay sapagkat pagkatapos ng gawaing kanyang isinasagawa sa makatwidbagay ng pangangaral ng mga dalisay na salita ng Diyos, ay wala nang iba pang sugong darating, kundi ang kakilakilabot ng paghuhukom o ang katapusan ng pag-iral ng sanglibutang ito. Kaya, pag nakatapos na raw si Manalo na mangaral, katapusan na ng sanlibutan, wala nang iiral na sanlibutan. Ibig sabihin, mawawala na ang mundo, mawawasak na. Yan ngayon yung sinabi nila, nung petsa na yan, anong petsa yan? Yan ay 1956. Si Manalo'y namatay 1963. Kaya dapat 1963, mawala na ang sanlibutan. Kaya itong pasugo bula ang propeta ito. Kasi pag natapos na rin si Manalong mangaral, katapusan na ng sanlibutan, hindi na iira ng sanlibutan. 1956 nila paniniwala. Matay si Manalo ng 63, hindi pa naman natapos ang sanlibutan. Kaya yun din ang sinukumpil na ng isang pasugo na binasa natin kanina, na pagkaraw dumating na si Kristo, katapusan na ng sanlibutan. Yung English kanina, Sis Luz, pakibasa uli yung October 1988. Ayan po yan. The second coming of Christ is the day of judgment and destruction of ungodly men. On this day, the heavens will pass away with a loud noise, and the Pagdating daw elements... ni Kristo sa kanyang second coming, and the heavens and the earth will pass away. Mali yan dahil pagbalik ni Kristo, ang magaganap, yung mga maliligtas na pangaralan na makakasama sa unang pagkabuhay na maguli, ay aagawin. Yun yung tinatawag ng mga born again na rapture. Pagkatapos na agawin, maiiwan yung mga iba rito. Yung iba na, sabi dun sa Mateo, 2 babae pa sa gilingan, ang isa kukunin, ang isa iiwan. 2